start ngayong umaga. Ako'y lubos na nagagalak at marami na ang laman ng kwarto. Ito kanina po ay kakaunti pa lamang. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong nagkatipon tayo ngayon upang sa ating munting kaparaanan ay ating maipakita padama sa ating Panginoon ang ating munting pagpapasalamat, pagluwalhati sa Kanya sa mga. Tayo po'y karakaramang nilako sa ating Bible study. Ang akin pong ibabahagi mga kapatid na Bible studies ng umaga nito, ini-expect na ako mag-Bible study ngayon. Ang naka-schedule po ay si Brother Sanba, may mga pangyayari pong wala ba number? Wala yung meron tulong yung meron. Kaya ano lang natin yan mga kapatid. Hindi naman kita. Mga technical difficulties. Okay. Sa atin po pagpapatuloy ay ito po yung ating ito po yung aking gustong ibahagi sa ating pag-aaral sa umaga nito. Ito pong significance ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. And as you all know, the religious world around us is celebrating today. Yun pong tinatawag na Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday, Resurrection Sunday, and ito po yung pagtatapos ng tinatawag nila na Holy Week. No? At dahil po sa siguro palagi na ng nawawala na mga kapatid yung significance nitong
pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Dati po, pagka ganito na Easter Sunday, sabi na nila, sa umaga, nagigisa ako sa mga putukan. Merong fireworks. Merong mga nagpapaputok. Pasko bago ito. Pero ngayon, wala na. In fact, nung Thursday nga and Friday, meron pa nagpapatok doon sa kapitbahay natin. Okay. Nag-usap na kami yung intermarriage. Sabi nga namin, parang nawawalan ng yung mga tao. Kahit respeto man lang sa tradisyon ng ibang makakapaniwalaan, huwag ka sanang magpatugtog ng matataas. Okay. Holy Week nga inaalala nga yung pagkamatay ng Panginoon. Pero ganun talaga ang mundo natin na ginagawa. Pasama ng pasama. Nawawala na yung yung mga ganitong pag-alala sa Panginoon. Kahit once a year lang na gagawin. So, why is the resurrection of Jesus significant? Yun po ang katanungan. Bakit mahalaga na malaman itong pagkabuhay ng maguli? At bakit mahalaga na inaalala natin? No? So, alam po ninyo itong resurrection ng Panginoon, ito ang isang fact of the Bible na pilit sinisira, ginigiba ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Bakit po? Because if the fact of the resurrection is destroyed, the foundation of Christianity is also destroyed. Kapag hindi po totoo yung resurrection, wala pong saysay ang ating pananampalataya. Wala pong saysay yung pagtitipon natin ngayon. Walang saysay. Bakit po? Kapag walang resurrection na nangyari, ibig sabihin, walang kapatawaran ng kasalanan, walang kaligtasan, lahat po tayo, ang ending po natin sa kapahamakan sa Ingles. Wala pong kaligtasan without the resurrection. That is why there are theories that discredit the resurrection of our Lord. Una po dyan yung swoon theory. Maybe you have heard this swoon theory. Ito daw po hindi naman daw talaga namatay yung Panginoon. Yung nilagay po siya doon sa libingan, after he was crucified, tinanggal siya sa krus, nilagay niya doon sa libingan, nabuhayan, na-revive siya. Dahil doon sa cool temperature doon sa loob ng libing. Kaya siya po ay na-revive at siya po ay nabuhay ng bago. Yan po yung swoon theory. Swoon theory. Pangalawa po yung hallucination theory. Sabi po ng mga skeptics who discredits the resurrection, nag-hallucinate lang yung mga tao, yung mga alagad, na nagsasabi ay nabuhay ng bago. Pangatlo, yung impersonation. Merong nag-impersonate niya doon sa Panginoon. Hindi naman talaga siya nabuhay na maguli kasi siya nandoon talaga sa living na. May nag-impersonate lang na siya yung Kristo na nandoon. And then there was the theft theory. If you read the gospel, nung pinuntahan nila Mary Magdalene yung tomb, it is already open. Natanggal na yung batong tabi. Wala na doon yung katawan. Ibig sabihin daw po, sabi ng mga skeptic, ninakaw ng mga alagad at sinabing, nabuhay na maguli ang Panginoon kasi wala na siya doon. So those are just theories, ma'am. But
if we read the historical records, hindi po may pagkakaila na ito pong resurrection is the most this fact of the resurrection has the most evidence. Even early church historians attest na ito ay nangyari talaga. And kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako mga kapatid. Buksan po natin doon sa 1 Corinthians chapter 15. Alam po ninyo itong 1 Corinthians chapter 15. This whole chapter is about the resurrection of our Lord Jesus. 1 Corinthians 15 po. No? Basahin ko po yung first 4 to 5 verses. Sabi po ni Apostle Paul, ngayon pinatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. Ito po yung gospel na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyagan ninyong iniingatan ang salita ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayong nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. This is the gospel. Sabi ni Apostle Paul, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, sabi ni Apostle Paul, ito po yung gospel. God's death. Jesus Christ died for our sins. He was buried, and on the third day, he was resurrected, or he rose again. Sabi po dito, verse 5, nagpakita kasi siya kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos, verse 6, ay nagpakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon, tatapot ang mga iba ay nakatulog na or nakamatay. So, if we continue to read, makikita po natin dito na ang eyewitnesses sa resurrection ng ating Panginoon, hindi lamang po isa o dalawa. Sabi po doon sa verse 6, more than 500. Yung iba na nangamatay na when this letter was written by Apostle Paul, yung iba naman buhay pa. Kaya nga po, hindi maipagkakaila na the resurrection really happened. No? Ang daming eyewitnesses. So if we continue mga kapatid, ito na po tayo. Bakit po important yung resurrection ng ating Panginoon? Una po, this proves that Jesus is the Son of God. Ito po ang nagpapatunay doon sa claim ng ating Panginoon that He is the Christ, the Son of the living God. No? If we read in Romans chapter 1, verse 1 to 4, sabi po dito, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos, was declared to be the Son of God ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatwid bagay si Jesucristo ng Panginoon natin. So, maliwanag po, sabi ni Apostle Paul dito sa opening statement niya sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, that this proves, itong resurrection, it proves that Jesus is really the Son of God.
by His resurrection from the dead. Also in John chapter 20 verse 28, yung naka-flash po dyan sa ating TV screen is the English at ang aking naman po ang binabasa ay sa Tagalog. Sabi po dyan, John 20:28, ito po yung nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad at pinadaitin niya kay Tomas yung kanyang tagiliran. Sabi niya sa 27, nang magkagayo sinabi niya kay Thomas, si doubting Thomas, sabi nga ni Thomas kasi, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita. Sabi kasi ng mga alagad, nagkatipon sila, nabuhay na maguli ang Panginoon. Eh wala si Tomas doon kasi absent po siya sa pag-baptism. Kaya nung binalita sa kanya, sabi niya, hindi ako maniniwala. Ano ako, ito si believe. Kaya nung the next Sunday, nagpakita muli ang Panginoon, nandun siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, idaitin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi manampalatayahin. Sabi ng Panginoon sa akin ito, idaitin mo sa aking tagiliran at sa aking yung kanyang mga kamay. At nang mapagtanto ni Tomas, natutuwa nga. Ito ngayon Panginoon, siya ngayon nabuhay na maguli. Sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos, my Lord and my God. Also in Acts chapter 13, verse 29 to 33, we're just reading mga kapatid yung mga proof text. Acts 13, 29 to 33. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya, ay kanilang ibinabasa sa punong kahoy at inilagay siya sa isang libingan. Ito po yung kinuha nila yung Panginoon at inilagay na nila doon sa tomb. Datapwat siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay at siya'y nakitang marami na mga araw na mga kasama niyang nagsiahon buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. At tungkol, hanggang 33 lamang pala mga kapatid. So, ang sabi po dito ni Apostle Paul sa kanyang talumpati, tinupad ng Diyos, naganap. Ito pong resurrection ay ginawa ng Diyos upang tuparin yung kanyang pangako. Sabi niya, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. God has fulfilled His promise by raising Jesus from the dead. Ito daw po yung katuparan ng nasa Salmo na sinasabi doon, you are my son, today I have begotten. So nagpapatunay na si Jesus sa kanyang pagkabuhay ng maguli ay siya ay anak ng Diyos. Hindi po kagaya ng iba na nagpapanggap sila ay anak ng Diyos. Eh, marami na po ang nagpanggap, mga even in the history of Israel, marami na nagpanggap ng Messiah.
Kristo, anak ng Diyos daw sila. But, wala namang nabuhay mula sa mga patay. Only our Lord Jesus. Tuloy po natin. Meron pa din po sa Matthew chapter 27. Sa atin sa Matthew chapter 27. Seven, 62 to 66. Yung binabanggit ko kanina, nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nang nakaupo sa tapat ng libingan. Bakit po pagdating po nila doon, nakagulong na yung bato, wala nang laman yung libingan. At nang kinabukasan na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at mga paresyo na nagsisipagsabi, Ginoo, naalala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 4 araw, baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin. Ito po yung body theft theory. Ninakaw daw ng mga alagad. Paano na nakawin mga kapatid kung pinabantayan yung pintuan ng libingan? No? Sabi ng mga paresyo, ipag-utos mo. Nabantayan, ingatan yung libingan hanggang sa 4 araw. Baka siya'y nakawin ng kanyang mga alagad at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sabi po sa English, ito po yung answer ni Pilate, you have a guard. Go your way. Make it as secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Napo niyo yung batong, yung bato na pangtakip doon sa libingan mga kapatid. Yan po ay isang malaking bato. At hindi po yan kayang igulong, ginugulong po yan para magalaw at makalabas yung nasa loob o makapasok yung nasa labas. Yan po, hindi pwedeng igulong ng isang tao. 3 tao po ang magtutulak niyan para maigulong. At kung totoo na ang Panginoon ay umalis o tumakas mula doon sa libingan, paano niya maigugulong yung ganong kabigat na bato sa kanyang kalagayan na siya ay nabugbog? Kung totoong hindi siya namatay. So, again, babalik tayo sa teorya na imposible na hindi po siya namatay because when he was on the cross, he was pierced in his side. Tinusok po siya ng spear sa tagiliran at doon po ay lumabas yung tubig at saka dugo. Now, we don't have time to discuss yung medical implication po, but in medical terms, that is one proof na yung tao ay patay na. Yung lumabas yung tubig at saka dugo. We will not delve into that matter. Tuloy po natin. Pangalawang reason po why the resurrection of Jesus is important is ito po ang assurance natin na there is forgiveness. Gaya nga po nung napanggit ko kanina. Kung hindi po na buhay na maguli ang Panginoon, ibig sabihin, yung pinaniniwalaan natin na Kristo
na tagapagligtas ay hindi talagang Kristo. At yung kanyang sakripisyo sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan, hindi talaga totoo. So, what do we have as assurance that we are forgiven of our sins? Well, that is why when Jesus rose from the dead, it assured us that we have forgiveness of sins. Yan po ay ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi ko nga po kanina, this is the great chapter on the resurrection. In verse 14 to 17, sabi po dyan, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, sabi ni Apostle Paul. Walang saysa yung aming pangangaral ng Ebanghelyo kung ang Panginoon ay hindi nabuhay naman. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Even their faith, or even our faith today, kung hindi talaga nabuhay ang Panginoon sa mga patay. Kung totoo, mga kapatid, or kahit mapatunayan na hindi totoo ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Ako na mismo ang magsasabi sa ating lahat, huwag na tayong tipon-tipon. Walang size na yung pagtitipon natin dito kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon. Nagsasaya lang tayo ng oras natin. Bakit? Wala naman tayong kapatawaran ng ating kasalanan kung gano'n ang nangyari. But the fact is, Jesus rose from the dead. Siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya nga tayo nagsisikap na manatili sa pananampalataya. Nagsisikap na every Sunday pumupunta po tayo dito nagsasama. Nagsisikap na nagpapatuloy sa ating pamumuhay. Nagtitiwala sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng ating mundo. Because we believe that Jesus rose from the dead. And one day, tayo din ng mga nagtitiwala sa Kanya ay bubuhayin muli mula sa mga patay. Sabi po sa pagpapatuloy, oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. So, kung hindi po nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus, wala po tayong inaasahan na resurrection from the dead. Wala po. Ibig sabihin, pag namatay ang isa sa atin dito, walang life hereafter. Walang next life. Walang bubuhayin sa mga patay. Napakasuklang po ng mga kapatid. Ibig po sabihin doon, let us live a life that we want to live. Total, wala naman palang resurrection. Wala naman palang aasahan tayo na reward and punishment. Di po ba? Kung mamatay tayo, ang tao, parang ano lang, wala nang pagkabuhay na maguli. Walang mapupunta sa impyerno, walang mapupunta sa langit. Di, very convenient. Very convenient. Kung ganun po ang tinuturo ng Biblia, sabi ko nga, ako mismo, hindi na ako magsisimba.
Bakit pa ako magsisimba kung walang life hereafter? And the fact that Jesus rose from the dead, ibig sabihin, merong pagkabuhay na magbubuhay. Lahat tayo, pagdating ng araw, bubuhayin muli. And we will receive our reward if we remain faithful, or we will receive our punishment if we became unfaithful. Sabi nga niya sa verse 17, kung si Kristo nga ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kapuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan. Wala. Walang forgiveness of sins kung hindi na buhay ng muli. Bakit? Ang mangyayari niyan, para lang siya isang impostor na nagsabi na, akong anak ng Diyos. After 3 days, I will rose from the dead. Pero hindi naman nangyari. Ibig sabihin, siya ay isang impostor lamang. At ang kanyang claim to forgive sins ay hindi totoo. Kaya sabi ni Apostle Paul, you are still in your sins. If Christ is not risen, your faith is useless and you are still in your sins. Sabi po sa verse 17. So, pangatlo po, na reason why the resurrection of Jesus is important is because, ayun na-discuss ko na po kanina, it is an assurance that there is life after death. Meron po tayong inaasahan na pagdating ng panahon, tayo'y bubuhayin ulit ng Panginoon. Tayo'y bibigyan ng spiritual, glorious resurrection life. Merong pagkabuhay na magtuloy. According to the Apostle John, sabi ng Panginoon doon sa babae, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. So ang sabi ng Panginoon mismo, He is the resurrection and the life. Kaya tayo po'y naniniwala sa Panginoon at sa paniniwalang yan, we expect, we have faith that someday, pamatay man tayo, but someday, tayo'y bubuhayin muli ng Panginoon. Again, pinabalik doon sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi po dyan, verse 20-23, Christ is the first fruit of those who have fallen asleep. And He is also the first fruit of the resurrection. Kaya kung hindi nangyari yung resurrection ng Panginoon, what proof do we have na mayroong resurrection mangyayari? Wala. In Acts chapter 17 also, sabi po dyan, verse 31, Acts 17:31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga. So, sabi po ni Apostle Paul dito, God has appointed a day of judgment. He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness. And who will be the judge? Sabi po dyan ni Apostle Paul, the man whom He has ordained. And this man, ito po yung kanyang binuhay na maguli sa mga patay. Na ito'y pinatutunayan niya sa lahat ng mga tao
nang siya'y buhay niyang muli. So, ang resurrection po is an integral, if not the most important. Pero I think po, the resurrection is the most important part of the preaching of the apostles. Ito po ay bahagi or integral part ng gospel, mabuting balita. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Wala pong gospel kung hindi po nabuhay ng Biblia. Tandaan po natin, yan po ay good news. Gospel is good news, mabuting balita. Sapagkat yung inaasahan na tagapagligtas na namatay para sa mga kasalanan, tinupad niya yung kanyang pangako na after 3 days, mabubuhay siya. Kung hindi po siya nabuhay na maguli, there is no good news. Bakit? Hindi nabuhay. No? Palpak, ibig sabihin. Paano na yung pangako na kapatawaran ng kasalanan? But the fact is, Jesus died on the cross, He was buried, and on the 3rd day, He rose again. Again, the gospel, sabi po dyan, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, Christ died for our sins, He was buried, and He rose again on the 3rd day. So, conclusion mga kapatid, why? Why is the resurrection of Jesus very important? Ito po ay nagpapatunay na siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pangalawa, ito po ay nagpapatunay na ang ating kaligtasan ay secured. It's a proof that one day, tayo din ay bubuhayin muli ng Panginoon. At ito po ay nagpapatunay na meron po tayong inaasahan na life of the dead. And there is a judgment. Meron pong paghukom na darating. Kaya ang akin pong pakiusap, mga kapatid, because we are not like other religions who celebrates the resurrection of Jesus only on Holy Week or once a year. Tayo po, we celebrate the resurrection of our Lord Jesus every Sunday. Sa pag-alaala po natin sa kanyang kamatayan, sa pagkain po natin ng tinapay na walang libadura, pag-inom sa katas ng ubas, inaalala po natin ang kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang muling pagbabalik. That is why my plea, please, let us solemnly and wholeheartedly remember Jesus as we break the bread and drink the fruit. Tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon sapagkat niloob niya na tayo ay piligtas sa ating mga kasalanan. At pinatunayan niya ang kaligtasan niya. Siya ay nabuhay ng maguli. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay awit ng isang awitin. I will request no